Hello ladies and gentlemen, kumusta po kayong lahat mga kaibigan? At syempre panibagong edisyon na naman ng Chikahan Daldalan kung ano-ano pa. Si Kuya Marlon, lumayo na. Lumayo na si Kuya Marlon. Lumayo na. Woo! Bilisan mo. Bilisan mo. Si CR daw siya eh. Naku mga kaibigan, panibagong edisyon na naman ng pagkakabuhayan, di ba? Inspirasyon, pampagana sa araw-araw. Ano ba yung pwede nating magawa? Ano ba yung pwede nating pagkaabalahan? Ano ba yung mga pwede nating kapulutan ng aral mula sa iba't ibang pamumuhay ng mga tao, di ba? Nung last time na encounter natin yung isang dating empleyado ng bangko, 'di ba, na nasa insurance ngayon, tapos nakapag-abroad din siya, na sumasahod na halos ng 6 digits o 6 digits na kanyang kinikita sa ibang bansa, pero pinili niya umuwi ng Pilipinas at maging isang financial advisor. Sabay-sabay po nating alamin, kumustahin ang mga buhay-buhay ng mga tao na nandito po ngayon sa AXA Philippines, dito po sa Olonga po. Kumusta sila? Ano mga pinagdaanan nila sa buhay? Ito, kasama po natin ngayon isa sa mga magagaling na financial advisor dito po sa AXA sa Olonga po. Kasama natin si Kuya Marlon! Yay! Palakpakan guys! Yay! Ayan, kumusta Kuya Marlon? Kumusta ang buhay mo? Hello! Hello sa mga nanonood sa kanya. Ay, Kuya Marlon, syempre alam naman ng lahat na sa edad mong yan, Tanda ko na to. tanda mong to, nasa insurance ka ngayon, ano. Si Kuya Marlon ho kasi mga kaibigan ay dating negosyante po, businessman po siya dito sa Olonga po, 'di ba? At meron kang negosyo. Ano yung negosyo mo dati bago ka nag-AXA? Rent a car. Parang nahiya ka. Kasi bumagsak ako rin. Dati po siyang may rent-a-car na business. Ayan, shoutout sa mga nagnenegosyo ng rent-a-car. Ayan, ano yung mga negosyo mo ng rent-a-car? Actually, meron kami mga side ano. Pero mainly yun lang. Yung rent-a-car talaga. No? Ilan yung mga sasakyan na umiikot nun? Sa 35. 35 vehicles, no? Yan, mga kotse, SUV, halo-halo na. Oo. Tapos, Innova, gano'n. May van din. Van. Kompleto, 35! Tapos lahat yun mga bago-bagong modelo. Bagong model. Mga modelo. Year 2010. Maganda ang kitaan nun. Sobra. Dahil kokonti pala nagpaparenta. Oo. Mga anong taon yan? 2010. Mga 2010 mga kaibigan, no? Alam mo, marami akong kakilala gusto magnegosyo din ng ganyan, ng rent-a-car business. Tapos sa dinalupihan, meron din yan, malakihang mga rent-a-car. Sa Dilipian ako yung nag-ano sa kanya. Iningay niya ako ng advice. Oo. Kung talagang dapat mo. JPM. Si JPM. Oh, si JPM yung Kasi nagba-vlog. Kaibigan siya ng pinsan ko. Yun ba yung nag-vlog na pinahuli ni May? Yun na daw. Oh, yun. Sa Dilipian. Tapat ng kapilya. Oo, yun. Kilala mo pala yun. Si Then yung JPM. pinsan ko nga, niya. Tinanong niya paano ba? Mag-rent-a-car Paano business. mag-rent-a-car business? Bakit rent-a-car business? Kasi yun ang pinakamadali. Para kang may workhorse, kumbaga. Yung may pera ka, yung hindi ka mahihirapan. Oo. Tapos siya yung mag-work para sa'yo. Kumbaga para kang may multiple streams, no? Oo. Pinagkitaan. Sa isang araw, magkano yung kinikita doon o yung gross na kinikita? Sa gross na lang, sa monthly na lang. Sa monthly, bali yan. Nasa may git 1 din. Anong 1M. 1 million? Gross Gross? sales. Grabe! Gross sales. Ganon, nung 2010. 2010? Ang laki nun! No. Kaya kung bumili kami ng sakyan, parang tinapa. Oh, Parang kinakash bumibili nyo. ng tinapa. Hindi, yun nga lang, financing. Financing, Kasi hindi mo siya pwedeng i-cash, yun ang diskarte ron. parang Kumbaga paikot yun, mo. Pinapaikot mo first. Ay, ang galing! Umaabot ng 1M a month. So parang sa isang linggo mahigit 200, minsan kulang 300. Parang ganon, mas mahigit pa. Kasi sa isang kotse, kaya mong kumita sa 1 month ng ng mga 50,000. Oh, magkano lang ang monthly ng kotse? 20 plus. So, kung sa isang kotse, 75,000 ang gross niya. Kung araw-araw mo siya patatakbuhin, nasa 2,000 plus yun. Ay di, ang ganda-ganda ng buhay mo noon, Kuya Marlon. Sobrang maganda. Sobrang ganda. Na talagang kumbaga saan nasa alapaap ka, gano'n. Na lahat, kaya mong
at the tip of your mga Fingertips, oo. Oo, sabi ko. Oo. Parang ang dami mong plano, ang dami mong gustong gawin, Mm-mm. ang dami mong madaling makuha, Mm-mm. masyadong mataas pangarap mo. Ang ganda, no? Kaya kung magnenegosyo kayo ng rent-a-car business, hindi ka mafe-fail, no? Talagang wag na. wag na ba? Talagang magiging successful ka. Oo, wag na. Eh ngayon, anong nangyari? Hanggang nagkaroon ng ng mga scam, Mhm. mga renter na hindi nakakabayad, mga ganun. Ito yung tinatawag na rentangay. Renta ngayon. Rentangay, na biktima ho. Mabig. Na biktima ng rentangay. Ang nangyari ngayon, yung 35 vehicle na yon na wash out, Wipe out lahat. na wipe out, na ubos. Ubus. Ano mga gaano kalaki yung ikinalugi mo sa lahat-lahat? Sa kinikita mo, nalugi ka pa. In-encourage ko pa yung mother ko na ibenta yung yung property namin sa Bataan Mm-mm. na talagang halos walang tira. Talagang yun. Until yun na nga. Totally down talaga, Talagang down literal. Isipin mo na yung nakakahabag na katayuan. Sobra. Dumating ka sa ganon. Sa worst na iniisip mo na hindi mo iisipin na gagawin na mangyayari sa isang tao. Mm-mm. Na sobra. Wala. As in wala. Mm-mm. From meron na meron, sobra-sobra, down to walang-wala. As in, Naranasan mo walang- lahat. Talagang sobra. Matindi yung turn around. Yung turn. Sobra na hindi mo na-expect, hindi mo iniisip. Beyond imagination ikaw Mm-mm. na sinasabi. Mm-mm. So, ayun. Yung mga makikinig kay DJ Chico, wag po kayong iiyak. Talagang, kung meron kayong failure sa buhay nyo, Oo. yun ang So in short, Isipin mo. sa makatwid, Kuya Marlon, mula do sa kataas-taas ang katayuan mo sa buhay, bumagsak ka, Sobra. nag-fail ka doon. Although naranasan mo yung masarap na buhay, bumagsak ka. At ngayon, ano yung bakit ka nag-financial advisor? financial advisor. Ito lang yung maganda, no? Kasi, pagka isipin mo, kapag ka nag-fail ka sa buhay, kung meron kang educational attainment, so, kahit ano pang mangyayaring failure mo sa buhay, pag meron kang nag-aral ka, kaya sa mga kabataan, huwag kayo mag-aral kayo na maigi. Kasi pag may pinag-aralan ka na, pwede kang bumangon. So, ayun nga, naisip ko ng mga time na yun, nakikita ko kasi, sabi ko, bakit sila? Bakit mukhang okay doon? So, inalam ko ano yung educational requirements, anong background, so, anong inclination, ano bang ano mo, Ay, saan yan? Sa financial sa advisor? advisor na yun na. So, inalam ko muna. So, pwede ba ako ron? Sabi ko. Bakit financial advisor ang naisip mo? May nag-alok sa'yo? Walang nag-alok actually. Mm-mm. Ang una kong choice para makabangon, mag-abroad. Nagplano kang mag-abroad. Tapos, Plano ako mag-abroad. So, saang abroad naman yan? nakapirma na ako ng contract dahil pinuntahan ako ng employer ko rin sa Pilipinas. Pinapirma niya na ako ng kontrata. Umarang yung mother ko kasi yung anak ko, Teka ng trabaho. sa legal Mm-mm. legal assistant ng isang Okay. lawyer sa Saudi. Mm. So nakapirma na ako ng kontrata. Umarang yung mother ko. Mm. Sabi niya, pag wala ka, iba yung father image sa mga anak. Sabi niya, iba ang nandyan yung tatay para sa mga anak, sabi niya. So, Oo. sabi niya, huwag ka nang umalis. Mm. Sabi niya, planuhin mo yung buhay mo rito. Mm. At yung motherly advice nga, sabi nila, Full of wisdom, no? Full of wisdom talaga. Kasi nga based on experience, at saka street smart sila. Mm. Sabi niya ganun, kung malas ka sa nangyari sa'yo, Malas ka talaga. malas ka kahit nasa ibang bansa ka. Talaga susundan ka talaga. Sabi, susundan ka kung malas ka. So, ang advice niya, magbalik loob daw ako sa Diyos. Okay. Ayun. Mm. Sabi niya ganun, balik loob ka sa Diyos, sabi niya. Tapos, dito mo planuhin, dito mo buuin buhay mo. Mm-mm. Ayun. So, may konting business siya, pinatulong niya sa akin. Tapos, doon na dumating sa buhay ko na naisip ko, why not try this, sabi ko gano'n sa itong field na to. Ito nga. Saan mo nakita? Paano mo nalaman Nakita ng ko siya habang naghahanap ako ng trabaho sa Pilipinas. Mm-mm.
Meron pa mga call center. Nakita ko siya, nag-try lang ako. At merong isang gininto ang pusong sumagot sa tawag ko after 2 days. So, ayun, training, seminars. Actually, napakaganda. Merong tinatawag sa bawat isang tao yung niche na tinatawag natin. Yung kumbaga doon ka nababagay. So, napansin ko talagang ito yung field ko. Kasi, Bakit mo nasabi? Teka, ang dami na nag-offer, ang dami pwedeng trabaho dito sa Pilipinas. Bakit pagiging financial advisor? kasi kailangan... Kasi loser Kasi tayo. galing na ako sa sales eh. Kala ko dahil loser tayo. Oo, pwede dahil losers. Pero sabi nga nila, galing na ako sa sales. Yung kasing business ko, from maliit, binuo ko siya, na palaki ko siya, kahit na bumagsak ng gano'n. Ibig sabihin, meron ka na rin na-meet mo. Yun. Napatunayan na kaya mo pala. Kaya mo palang iangat. So sabi ko, meron akong sa sales. So sales with knowledge Is? yun, financial advisors. Oh. Magkano ang offer sa'yo dito? Ang pinangako? Walang offer actually, di ba sa commission basis tayo, sir? Oh. Ayun. Sir, commission. Sir, interview ako. Sa vlog niya, sir. Yun, commission basis. Sir, next ka na. Commission Tapos, based. Commission based. Tapos, walang... Hindi ka nag-alinlangan kasi sa tindi ng pangangailangan mo. Oo, actually hindi. Na kasi hindi ubra yung commission base. Hindi mo ba naisip? Hinanap ko kasi yung yung isang field na nagre-require ng knowledge, skills sa negotiating, tapos tapos yung network mo gaano ba kalaki, marami kang kakilala, although yung iba nawala kasi nga nawala ka ng pera. Pero ang maganda ron, nung nandito na ako, tinatawagan ko sila, lahat naman sumasagot. Okay. Ayun. Anong sagot? Yung iba, at least sumagot. Yung iba, meron na. At yung iba, interested. Lalo na, kapag kasi yung isang product na ibinebenta mo. Teka, ano ba trabaho ng financial advisor? Ang financial advisor kasi, yung nag-offer ka sa client ng mga financial products. No? Na hindi nila iisipin na mayroon palang ganun. At hindi nila isipin na kailangan nila yun. Kailangan nila. At isa pa, kulang ang karaniwan sa mga Pinoy, kulang sila sa yung knowledge na akala nila ang insurance pag namatay nandun ang benefits. So ngayon ang insurance kasi ngayon iba na. Meron tayong tinatawag na living benefits na pwede nating in-offer sa kanila na hindi sila mahirapan in the future, tsaka mababang amount lang babayaran, covered na ng malaking in 10 years time. 10 years, 20 years, 5 years. So yun ang so napakaganda na kaya Ilang taon ka ng financial advisor? actually last year lang ako rin. Wala ka pang 1 year? Wala pa. Wala pang 1 year. Kumusta naman yung pagiging financial advisor mo sa loob ng ilang buwan? Sa loob ng Unang buwan, magkano kinita mo? Unang buwan. O yung unang kinita mo, magkano? Exact figure ba? Hindi, na lang. Si Belly, sinare niya yung kanya. Sinare niya? 700. Pesos? Uy, medyo sa first month, okay, nasa malaki, medyo okay. Medyo Si Belly from 700 pesos. Ngayon, papunta na ng 6 figures. Di ba? Ako naman, thank God, nasa sa 2 plus. 2,000. Plus. Unang buwan. First month. Unang kinita mo. Unang kinita ko, 2,000 plus. Ngayon, sa ilang buwan ka na nandito, na ilang, umabot na sa 5 digits? Nasa 5 digits na tayo. Okay. Salamat naman sa Diyos. Wow! At going strong, meron kasi tayong minimit nga na target rito. So parang sabi nga, Ay, oo. snowball effect. Siya nga pala guys, no, na-awardan po siya nito recently lang. No? Ano yung award mo? Ano ba award ko? ano tayo? Ano ba ito? Ano ba ang tawag ron? Basta sa sales. 6 digit. 6-digit Elite Circle Club. Nasa 6-digit Elite Circle Club na tayo. 6-digit Elite Circle Club. Ibig sabihin no, nakabenta ka ng 6 digits. So nasa
300,000 yun. Okay, wow, 300,000. So, sinasabi mo kanina, snowball effect. Nagsimula ka sa maliit na kitaan, tapos ngayon, rumorolyo, umiikot. Rumorolyo siya, umiikot. Monthly, Nagpapatong-patong. nagpapatong-patong. Every 15 days, nagpapatong-patong. So, ngayon, looking back, hindi ka ba nagsisisi? Or anong nararamdaman mo ngayon na nandito Actually, ka ngayon? kung may pera ako noon at kung hindi ako nag-fail, hindi ako magre-rent-a-car. Ito ang pipiliin kong film. Hindi siya rent-a-car, hindi business na gano'n. Kasi dito, napakaganda. Kung may pera ka rin lang, dito mo siya invest. Hindi siya yung katulad ng traditional na business. Meron. Kaya kulang tayo talaga ng kaalaman yung mga tao na meron palang isang field na ganito na pwedeng kumita kung negosyante ka dito, tapos mababa ang overhead expense. Pwede. Hindi kasi yung iba lang kasi may pera sila yun. Kaya hindi nila nakikita. Hindi nila alam, pero kung may pera ka rin lang dito, itong field na to. Ito ang gawin Yung mong isang negosyo. kasama natin, may share ko lang. So, meron siyang investment, yung client niya, $5,000. No? In 4 years time, yung $5,000, kumita ng 126%. Wow! Oo. So, ganun ang ikot. Kasi nga, inan siya sa dollar kasi Client yan. client. Ang client niya kumita ng ganun 100%. 4 months, iksipin mo yun. Ang galing ano. Oo. Pero ngayon, Kuya Marlon, no, given the chance, magnenegosyo ka pa ba ulit or ipupursue mo pa din to? Dito na talaga tayo. Ito na yung ano natin. Ito na yung field natin. Dito na tayo nakakapit. At dito na bala ko rin ako. Kasi meron tayong provident fund. So para tayo may retirement dito. Kumikita ka na monthly. Meron ka pang quarterly na kita. Yearly, may kita ka rin. Besides sa commission. Okay. Ano pa bang hihingin natin? At pero sa lahat ng bagay na yon, kailangan natin magpakasipag. Yun lang, with effort lang sa lahat. Magpakasipag at lagi na magpasalamat sa Diyos. Oo. Naku, maraming salamat Kuya Marlon, ano? Ayun. So, ibig sabihin, kung ikaw ay may gustong may goal ka sa buhay, isa sa magandang gawin mo, gusto mong kumita, may pamilya ka, ayaw mo mag-abroad, Oo. isa sa pinakamaganda mong gawin, wala kang puhunan, or puhunan mo minimal lang, no? Minimal lang, maliit lang, sobra. Kahit pamapamasahe lang, pangkain mo lang ng chichirya pagka hindi mo kailangan kumain sa so malaki. Tapos dito yung client mo, it's a big no na dadalhin mo sa mga dadalhin mo sa mga coffee shops. Kung meron lang kayong nakakaganda talaga dahil may office tayo. Pwede dinadala natin dito. Pero kung rin lang, sadyain sa bahay, iwasan talaga yung mga ganyan. Dalhin sa office maganda. Sa office. Naku Kuya Marlon, anong tawag nito ngayon? Magnenegosyo ka pa ba? Hindi na siguro. Dito na tayo. Dito na. Dito na natin. Forever na Pagigihan tayo. na natin dito. At wala rin akong planong lumipat sa ibang Insurance. insurance company. Mag-abroad. Wala na. Magtrabaho Actually, abroad. Mag-abroad. Dahil papa-abroad din tayo ni ni AXA. Pero magtrabaho abroad, wala na. Wala na. Wala na. Naku mga kaibigan, napakaganda po. Promising, hindi po ba? Naku, at ang maganda po nito, ito po ay open sa lahat na determinado, di ba? Ano ka man, basta techie ka, techie. Marunong ka sa cellphone, marunong ka sa internet, online. Ang kagandahan po nito, wala po tayong basta-basta pinipili. Basta porsigido ka, determinado, willing to learn, no? Naghahanap tayo sa Bataan, ha? Naghahanap tayo sa Bataan na mga gusto po ninyong mapabilang sa amin bilang financial advisors. Ayan, sumama na po kayo sa amin. Sama-sama po tayo mabago ang ating buhay. Umasenso po tayo. Ako po si Chico. Maraming salamat Kuya Marlon. Thank you. Oo, kung kailangan niyo pong service ni Kuya Marlon, wala siyang car service. Wala na, Naglalakad lang po bigay sa atin ni siya. AXA. Ano po siya ngayon? Kung kailangan nyo ng consultancy service sa finances, financial, ayan, puntahan nyo lang po sa Facebook page niya. Ano yung Facebook page mo kay Marlon? Yan, Marlon Salvador. Marlon Salvador, taga Olongapo. Olongapo City. Kala ko dinalupihan yun. Hindi, Olongapo City yan. PM nyo po siya. Maraming salamat. Enjoy the rest of the day and God bless. Ayun.